Alex, thank you Hello, for thank you. being here with us. Unang-una, kamusta? I know it was a long flight, but you're here now. Excited about the games? Oh, excited naman, syempre. Ang haba ng biyahe mulang Spain, but I'm so excited to be here. Excited din ako makasama yung team, ang bait-bait ng mga tao dito. At syempre, masaya kapag kasama sila. So, sobrang excited. Of course, I'm sure you're very happy with the year that you've had, buong 2025. And now, you get to top it off with competing in the SEA Games. It's been a while. Yeah, it's been a while. I missed the last one. So, kaya todo laban ngayon. I mean, it's been a while since I played. Sobra. I mean, sobrang happy. It's been dream since she was a kid to see her on carry the national colors. Kaya nung nakita nyo kanina, nung nakita, it's like a dream come true, grabe. I mean, I'm speechless. It's amazing. Thank you so much, sir. Kagulat World. Ilang linggo na ang lumipas mula nang sinimulan natin ang kwento ng sakripisyo ni Alexandra Ayala, ang Pinoy tennis queen na pilit ibinabalanse ang ruthless grind ng WTA Tour at ang walang kapantay na pangarap na mag-uwi ng Grand Slam. Ngunit nitong Martes, December 9th, sa formal na opening ceremony ng SEA Games 2025 sa Bangkok, nagkaroon ng pause ang lahat ng pressure at rankings. Sa halip na matinding forehand o unforced error, ang nakita ng buong mundo ay ang mukha ng purong Pinoy pride. Si Ayala, sa edad na 20, ang pinakabatang flag bearer ng Pilipinas, kasama ang volleyball star na si Brian Bagunas. Ito ay hindi lang basta honor, ito ay dream come true para sa buong angkan ng Ayala, lalo na sa kanyang amang si Mike Ayala. Habang naglalakad si Alex, bit-bit ang trilogy ng kulay ng bandila, ang surreal moment na ito ay nagbabaha ng emosyon sa kanyang mga magulang. Para sa isang pamilya na nagsakripisyo ng napakalaking halaga, nag-iwan ng bansa, at nagtaya ng lahat para sa pangarap ng kanilang anak. Ang makita si Alex na nangunguna sa delegasyon ay ang pinakamataas na karangalan na mas matindi pa sa anumang tropeo. Ang ecstatic na reaction ni Mike Ayala na ibinahagi ng POC Media Pool ay nagpakita ng luha ng pagmamahal at matinding pagmamalaki. Ayon mismo kay Alex, ang sandaling ito ay an experience of a lifetime. Hindi ito tungkol sa tennis ranking. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa bayan. Matapos ang matitinding heartbreak sa Europe, ito ang recharge na kailangan niya. Ang pagbabalik sa kanyang roots at ang pagtanggap sa walang sawang suporta ng buong delegasyon. Ang conflict ay nasa pagitan ng personal glory at national duty. Sa pagbitbit niya sa bandila, lalo lang tumindi ang kanyang gigil na ibalik ang pananalig ng Pilipinas at ituloy ang rally to believe again. Ang experience na ito ang magsisilbing emotional anchor niya sa kanyang paghahanap sa singles gold at sa kanyang tuloy-tuloy na pag-akyat sa WTA Tour. Ang flag bearer moment, hindi lang honor, kundi ang pagbabayad sa lahat ng sakripisyo ng pamilya. Ang sandali kung saan humakbang si Alexandra Ayala sa Bangkok Stadium, bit-bit ang bandila ng Pilipinas, ay hindi lamang isang highlight sa opening ceremony. Ito ang pinakamalaking emotional payment sa lahat ng sakripisyo na ginawa ng kanyang pamilya. Para sa channel na Ginulat ang Mundo, ang narrative na ito ay nagpapalabas ng matinding damdamin. Ang pag-alis ng pamilya Ayala sa Pilipinas, ang pagtira ni Alex sa Spain para sa elite training sa Rafa Nadal Academy, at ang mga taon ng paghihiwalay at financial strain na hinarap nila para lang makita ang pangarap ni Alex na maging WTA star. Ayon mismo kay Alex, ang moment ay surreal at ang pagiging youngest flag bearer pa sa edad na 20 ay nagbigay ng historical significance sa kanyang legacy. Ang paglalakad kasama ang buong delegasyon, kasama si volleyball star Brian Bagunas, ay nagbigay sa kanya ng good vibes. Isang emosyonal na recharge na kailangan niya matapos ang matitinding laban at WTA hangover na hinarap niya sa Europe. Ang energy na nakuha niya mula sa mga kasamang atleta ay nagbigay ng panibagong lakas at malalim na koneksyon sa kanyang bansa. Ngunit ang pinakamalaking emosyonal na pivot ay nagmula sa kanyang mga magulang. Ang luha at ecstatic na reaction ng kanyang amang si Mike Ayala ay ang patunay na ang karangalan na ito ay hindi lang kay Alex, ito ay sa buong angkan. Sa mata ng isang ama na nakita ang lahat ng hardship at dedication ng kanyang anak, ang pagbitbit sa bandila ay mas mataas pa sa anumang career high ranking sa WTA. Ito ang simbolo ng walang kapantay na pag-ibig sa bayan at ang pagbabalik ng investment ng pamilya.
Ito ang nagpapaalala na sa likod ng bawat pro-athlete, mayroong Pinoy family na handang magsakripisyo. Ang experience of a lifetime na ito ay nagdagdag ng timbang sa kanyang. Ang conflict ngayon ay lalong tumindi. Ang pagiging flag bearer ay hindi lang honor. Ito ay panata na kailangan niyang isalin sa ginto. Ang emotional energy na nakuha niya mula sa ceremony ay siya ngayong gagamitin niya para maging walang awa sa court upang tuluyang masungkit ang singles gold at ituloy ang rally to believe again hindi lang sa tennis kundi sa lahat ng Pilipinong nangangarap. Ang SEA Games na ito ay ang kanyang personal na ode sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Ang pinakamalaking honor ni Alex Ella ay siya ring pinakamabigat na pressure. Paano niya gagamitin ang family dream para manalo? Ang emotional high na nakuha ni Alex Ella mula sa opening ceremony, partikular ang luha at ecstatic reaction ng kanyang amang si Mike Ella, ayon sa POC Media Pool, ay nagbigay sa kanya ng pinakamalakas na mental weapon bago magsimula ang kanyang singles campaign. Sa ruthless na mundo ng professional tennis, ang mental strength ay mas mahalaga pa sa forehand power. At ngayon, ang mental anchor ni Alex ay nakakabit sa kanyang pamilya at sa buong sambayanan. Ito ang sumpa ng bandila. Ang pagiging flag bearer ay hindi lamang nagbigay ng personal na inspirasyon kay Alex. Ito ay nagbigay din ng national inspiration sa buong 1,600-strong Philippine delegation. Ayon sa PILTA Secretary General, ang presensya ni Alex ay nagpataas ng spirits hindi lang ng tennis squad, kundi ng buong koponan. Ang symbolism na ito ay nagpalakas ng kanyang paniniwala. Ang kanyang mission ay mas malaki pa sa WTA ranking points. Ito ay pag-asa at inspirasyon. Gayunpaman, ang honor na ito ay nagdadala rin ng matinding emotional burden. Sa SEA Games, ang kanyang kalaban ay hindi lang ang mga Asian players. Ito ang bigat ng buong bansa na umaasa na sa wakas ay matatapos na niya ang singles gold drought ng Pilipinas. Ang kanyang mga kalaban sa Vietnam, Thailand, at Indonesia ay alam na ang pagtalo sa WTA Top 50 player ay magiging career-defining upset para sa kanila. Kaya, ang game plan nila ay magiging unpredictable at physically taxing. Umaasa na bibigay si Alex sa pressure at fatigue. Dito papasok ang family dream come true na ibinahagi ng kanyang ama. Ang gigil ni Alex na manalo ay nag-ugat sa kanyang desire na bayaran ang lahat ng sacrifice ng kanyang pamilya. Ang kanyang mental preparation ay nagiba. Sa bawat point, hindi na lang siya naglalaro para sa kanyang ranking. Naglalaro siya para sa pride na nakita sa mata ng kanyang ama habang bitbit niya ang bandila. Ang surreal moment na iyon ay ginawa niyang shield laban sa anxiety ng SEA Games. Ang kanyang focus ay naging laser sharp, gamitin ang kanyang WTA weaponry, ang aggressive na serve at deep forehand, upang durugin ang regional defense at tuluyang gawing gold ang kanyang experience of a lifetime.